Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi ako nakapag-upload ng video na long video form ng mga 2 or 3 weeks, yung bagang bigla akong nanahimik. Alam kong madami nagtataka. Kaya ngayon is magbe-video na tayo. February 12 ito at syempre 2 araw na lang ay magba-Valentine's Day na, pero hindi ako nakapag-celebrate ng Valentine's Day gaya ng mga ina-expect ko dahil syempre may mga, alam niyo yun, may mga biglang pangyayari sa buhay mo na hindi mo pinaghahandaan, yung mga biglang mga bomba na sumasabog, alam niyo yun. So alam ko naman na hindi naman talaga tawag nun. Kumbaga, ano ba yung sinasabi nila? May magandang term doon. Kumbaga, natural lang daw sa isang tao na magkaroon ng problema. Dahil kapag hindi ka daw nagkaroon ng problema, ibig sabihin hindi ka normal. So, ibig sabihin nila normal lang daw na nagkakaroon ng pagsubok ang bawat pamilya. At syempre, baga, minsan kasi yung hirap mag-explain, di ba? Kasi nga, hindi mo minsan pinaghahandaan, bigla na lang dumadating. So, nakakalungkot dahil syempre, di ba, imbes na mag-celebrate kayo ng araw ng puso, hindi kayo makaselebrate dahil sa madaming nangyayari nga. Pero syempre, nasa top priority pa rin talaga ang pamilya, at maliban doon yung mga dapat unahin ay dapat unahin. Kaya siguro nagtataka kayo dito, bakit nandito kami at bakit anong ginagawa namin dito at ano ang nangyayari. So napaka-classified nito, kaya hindi ko dito masyadong i-discuss ang nangyayari. So alam nyo naman kung bakit kami nandito or hindi. So hindi na lang tayo mag-usap sa ganito. Basta mayroon kami ditong inaasikaso, at syempre dahil dito ay kumbaga sabi nga nila, ano ba ang pwede mong gawin bilang isang ina para protektahan ng inyong mga anak. Napakalalim na salita yun, kasi alam mo yun, kumbaga kung ang nanay mo ay galing din sa trauma, tapos yung anak po ay magiging biktima din ng isang trauma, so parang napakasakit yun para sa kanila. Kaya lagi ko talagang sinasabi na hindi bali na lang na ako na lang ang problema, wag lang sila. Kasi nga syempre hindi pa nila naranasan yung mga buhay, mga kasaya na dapat nilang naranasan, tapos sumaharap na sila sa mga ganitong problema. So parang hindi deserve ng dalawa kong anak na ma-stress ng ganito. Kaya lagi ko sa kanilang pinapaintindi talaga na deserve nyo ang mabubuting bagay kaysa sa ganito, pero minsan talaga kailangan talaga natin harapin ng sama-sama yung pagsubok kung ano mang ang meron tayo. So anyway, hindi ko i-discuss dito dahil nga classified ang mga ganitong klaseng bagay, napaka-sensitive. So ayan, kumbaga nag-update lang talaga ako dito dahil nga syempre, kumbaga pagdating ng araw, mapapanood namin yung mga video namin na ginagawa, yung mga ganito, 'di ba? Mapapag-usapan at ma-share namin sa mga future mga apo namin, charing. So ako talaga, kumbaga, may nervyos na din ako, pero kinakalma ko yung sarili ko pagdating sa mga anak ko. Kasi nga kapag traumatic ako tapos traumatic sila, wala nang makakapag-isip sa amin ng maganda. So ayun nga, pagaling nga namin doon sa lugar na pinuntahan namin, syempre nagutom din kami at dumaan din kami dito. At alam nyo, pag may problema ka talaga, hindi ka makakakain ng maayos. So ayan, dumating yung araw ng Valentine's. So may mga nabili akong mga Valentine's card bago pa nangyari ang mga problema na hinaharap namin. At syempre, kumbaga kahit na medyo stress ako, ay syempre
kailangan pa rin namin itong sulat-sulatan. So, ayan, may mga cards dito para sa mga special person sa buhay namin. Kaya, ayan, gumawa kami ng mga sulat dito. So, mayroon dito yung nanay ko. Mayroon din ditong para sa asawa ko. Mayroon para sa akin. Nasusulatan ng mga anak ko. Pero nang time na yon ay wala na dito yung asang anak ko nandun sa kabila. Kaya, ang sumulat na lang nito ay ang kapatid niya na isa. So, ayan, binigyan ko sila ng Valentine's card para magsulat-sulat sila, at ang isa nito naman ay sa kanyang sister na malayo na hindi niya pa nakikita. So ayan, memorable sa amin ang bawat oras, bawat mga event ng buhay namin dahil hindi namin to nararanasan sa mga nakalipas na ilang taon dahil kung baga hindi namin afford at hindi namin priority at hindi namin nararanasan ng ito kasi nga sa probinsya naman kami nakatira at hindi uso yung mga ganun-ganun doon. Ang uso doon ay fiesta, pero ngayon dahil nandito tayo sa city at syempre kung nakikita nyo kadalasan ng mga tao ay gumagawa ng mga Valentine's card, mga bouquet. So ito naman sa amin ay sobrang simple lang at syempre ginawaan ko rin yung aking asawa dito kasi nga syempre hindi naman mabubuhay yung isang pamilya kung walang asawa, walang anak at walang nanay, diba? So ayan, so sobrang stress ako ng mga panahon na to kaya pinilit kong manahimik, kumbaga naging silence muna ako. Dumating pa yung point na nag-leave ako sa aming grupo, sa group chat ng Zumba namin kasi gusto kong makapag-isip-isip at kapag talaga may mga bagay ako na dapat ayusin, mas gusto ko talaga na manahimik or baga ayaw ko makipag-usap. Tapos, kumbaga hindi ako masyadong nag-a-update. Ayun, so sobrang delicate ng mga sitwasyon namin ng mga nakakaraang linggo at totoo yan ang sinasabi nila na hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao ang magiging desisyon mo. Dapat ikaw talaga na may sarili, ikaw yung gagawa ng desisyon. At saka alam nyo ba kung bakit kahit gaano ka pa ka-close sa mga kaibigan mo, kahit gaano ka pa galing makikisama sa mga kapitbahay kaibigan mo, pagdating ng araw, ikaw pa rin talagang magdedesisyon ng para sa sarili mo at hindi mo sila pwedeng dependihan, kumbaga lalo na kapag may mga involvement sa isang bagay, ayaw nilang madadamay sila. So, syempre, habang nagsiselebrate nga kami ng aming Valentine's Day, gusto ko din magpasalamat sa tao na tumutulong sa amin kahit nasa malayo siya. Siyempre, gusto ko talagang laging mag-thank you sa kanya dahil kumbaga hindi naman niya kami nakikita personally pero tinutulungan niya kami. So, thank you kay Holly. Alam kong napapanood niya ito kahit na sa YouTube or kahit saan dahil syempre isa siya sa mga supporters namin at syempre tawag nun, hope one day nga magkita tayo or mag-meet tayo. So ayan, so ito nga ay pinadala niya kami dahil syempre malayo nga siya at pinadalhan niya kami dito as our Valentine's dinner. So thank you again Holly sa love and support from the miles away. So ayan, so syempre si Andrea ay close kay Holly kahit hindi pa sila nagkikita, kaya thankful talaga ako na parang komportable sila sa isa't isa at kahit minsan pareho sila busy, nagkakaroon pa din sila ng time na mag-usap. So ayan, nag-celebrate kami ng Valentine's Day namin ng ganito. So, hindi kami nakalabas kasi syempre may mga top priorities nga kami na dapat namin gampanan. Pero kahit papano nakapag-celebrate pa rin kami and thank you God sa protection. I'm not a religious person. Kaya syempre, kumbaga, gusto ko lagi na
magpapag-isa. So, ayaw ko naman mag-pretend na religious woman ako. Pero, hindi talaga ako religious person. Naniniwala lang talaga ako na what you reap is what you sow. So, kung baga, kung ano lang yung ginawa mong mabuti, sa kapwa mo babalik yun sa'yo. Pero, syempre may iba-ibang meaning yung karma sa buhay natin. So, ayan. So, nag-celebrate kami ng aming Valentine's Day dito. At syempre, ayan lang muna yung ginawa namin. And then, after ng Valentine's Day, may mga asikasuhin kami. Kaya ngayon lang talaga ako nakapag-update, nakapag-upload. Dahil sobrang dami naming inaasikaso. At syempre, alam nyo ba, dumating pa yung time na hindi ako nakakatulog ng mga few days. Tapos gising ako ng mga diling araw. So, napakahirap ng mga time na yon. Pero pinipilit kong maging kalmado. Kasi nga, syempre, kapag ako naman yung hindi kalmado, lahat yata sila hindi na rin kalmado. Kaya ayan, medyo nag-quit ako sa mga grupo, sa mga happenings namin. Tapos, parang nag-isolate muna ako sa bahay namin. At syempre, naisip ko kasi ngayon na pamilya muna bago ang lahat. So, ayan. So, ayan, thank you nga pala sa panonood ng aming video. Medyo hindi pa talaga ako masyadong energetic like before, pero pipilitin ko sa ating mga next video. Madami pa akong mga kaganapan na hindi na-upload, kaya abangan nyo and belated Happy Valentine's everyone. Thank you, bye-bye.